Hukom, Kabanata 18. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natatanggap na lupaing mana. Kaya't pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi mula sa Zora at Estaol at pinahanap ng matitirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikas at sa bahay nito tumuloy. Samantalang naroon sila, nakilala nilang Levita ang kasama ni Mikas dahil sa punto ng salita nito. Kaya tinanong nila ito, "Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito?" "May usapan kami ni Mikas at binabayaran niya ako bilang pare," sagot niya. Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon, isangguni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad naming ito." Sinabi ng Levita, "Huwag kayong mag-alala. Pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo." Ang 5 ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa Lais. Nakita nilang tahimik doon, panatag ang loob ng mga taga roon, payapa at sapat sa lahat ng pangangailangan. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga taga-Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Nang magbalik sila sa Zora at Estaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. Ang sabi nila, "Mainam na lugar iyon, kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lumusob na tayo at nang masakop natin agad. Malawak ang lupaing iyon at sagana sa lahat ng bagay. Ibinigay na ito ng Diyos sa atin at hindi nila iisiping sasalakayin natin sila." Kaya mula sa Zora at Estaol ay lumakad ang may 600 mandirigma ng lipi ni Dan. Nagkampo sila sa may lunsod ng Jearim sa Huda at hanggang ngayon ang lugar na iyo'y tinatawag na Kampo ni Dan. Mula roon, dumaan sila sa kaburulan ng Ephraim at nagtuloy sa bahay ni Mikas. Sinabi sa kanila ng 5 nagsiyasat sa Lais, "Sa bahay na ito ay may isang imaheng balot ng pilak, bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan at ephod. Ano sa palagay ninyo ang mainam natin gawin para makuha ang mga iyon?" Kaya't pumunta sila sa bahay ni Mikas at kinumusta ang kabataang Levita na nakatira roon. Samantalang naghihintay sa tarangkahan ang kasama nilang 600 kawal, ang 5 espiya ay tuloy-tuloy na pumasok sa bahay ni Mikas at kinuha ang mga Diyos-Diyosan doon, pati ang nababalot ng pilak. Ang pari naman ay nasa tarangkahan, kasama ng 600 kawal. Nang makita ng pari na sinamsam ng 5 lalaki ang mga imahen, itinanong niya, "Anong ginagawa ninyo?" Sinabi nila, "Huwag kang maingay. Tumahimik ka lang dyan. Sumama ka sa amin at gagawin ka naming pari at tagapayo. Alin ba ang mas gusto mo? Ang maging pari ng isa sa lipi ng Israel o ng isang pamilya lamang?" Nagustuhan ng pari ang alok sa kanya, kaya kinuhan niya ang mga imahen at masayang sumama sa kanila. At nagpatuloy sila ng paglalakbay. Nasa unahan nila ang mga bata, mga alagang hayop at mga kagamitan. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa bahay ni Mikas, ay tinipon nito ang kanyang mga kapitbahay at hinabol nila ang mga Daneyo na kanilang sinisigawan. Nang mag-abot sila, tinanong ng mga Daneyo si Mikas, "Ano bang nangyayari at napakarami ninyo?" Sumagot si Mikas, "Itinatanong pa ninyo? Gayong tinangay ninyo ang aking pari at kinuhang lahat ang aking mga Diyos-Diyosan? Wala na kayong itinira sa akin." Sinabi nila, "Mabuti pa'y manahimik ka na lang. Baka marinig ka ng mga kasama namin. Magalit sila at patayin ka pati ang iyong pamilya." At nagpatuloy ang lipi ni Dan sa paglakad. Nakita ni Mikas na hindi niya kaya ang mga Daneyo, kaya umuwi na lamang siya. Nagtuloy ang mga Daneyo sa Lais.
Dala ang Diyos-Diyosa ni Mikas, pati ang pari. Sinalakay nila ang Lais, isang bayang tahimik at payapa. Pinatay nila ang mga taga roon at sinunog ang buong lungsod. Walang nagtanggol sa mga taga roon, sapagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Beth Rehob. Matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga Daneo at kanilang tinerhan. Ang dating pangalang Lais ay pinalitan nila ng Dan, batay sa pangalan ng kanilang ninuno na isa sa mga anak ni Jacob. Ipinagtayo nila ng altar ang Diyos-Diyosa ni Mikas at kanilang sinamba. Si Jonathan na anak ni Gersom, apo ni Moises, ang ginawa nilang pari. Mula noon, ang lahi nito ang nagsilbing pari nila hanggang sa sila'y dalhing bihag ng kanilang mga kaaway. Ang Diyos-Diyosa naman ni Mikas ay nanatili roon habang nasa Shilo pa ang tabernakulo ng Diyos.